Okay, so hello guys. So for today's video is I'm going to do a big move sa aking AI trading journey. Like, I'm going to give second chance dahil nga naka-move on na ang mother ninyo sa lahat ng sakit na ginawa niya sa akin ba. So nag-post ako 6 hours ago dito sa aking YouTube community at itong sabi ko, guess what? Nakapag-decide akong bigyan ng second chance si AI Finex due to public demand. Marami nagsasabi na subukan ko ang Guardian strategy dahil mas conservative daw. For the content purposes, sige, subukan ko. AI, wag mo nang paglaruan ang feelings ko kasi bigyan talaga kita ng second chance, be. So, not a financial advice, guys, ha? Kumbaga, this is my personal decision na gumastos uli for the second time around dito sa bagong strategy na ino-offer nga ni AI. And nag-comment itong si Ed Bertonipas 6952 nang sabi niya, grabe, nasaktan ka talaga kay AI, ma'am. Ganyan siguro sa relasyon, may konting away para mas lalong tumatag ang samahan. Uy, taray. Ito guys, kasi may mga nag-comment din sa mga recent post ko about sa Guardian strategy. And ito, basahin ko sa inyo. So, nag-comment si Genavi 6 days ago, nung fresh pa yung sakit na idinulot sa akin ng Titan strategy. So, ang sabi niya is, nagsimula ako ma'am noong Monday lang, May 4. Ito daw yung mga result. So, dito sa result na pinadala niya sa akin, merong dalawang strategy dito like Guardian Plus and Guardian. So, magkaiba kasi yun yung Guardian Plus at saka Guardian. Ito, May 4, May 5, May 6, May 7, activities, trading activities ni AI. May kita natin dito na nakakuha siya ng $51 USD profit. Total profit yan. And for the Guardian strategy is nakatatlong trades lang sa Guardian and $13 yung nakuha niyang profit here. And ang maganda kasi dito is transparent talaga si AI when it comes to trading activities. Nag-comment din si Jay Marahas. Sabi niya nakapag-try ako ng Guardian Pro. So yung Guardian Pro is iba pa yun. Iba si Guardian Plus, at saka si Guardian Pro. So, sabi niya dito is mas okay at conservative as of now, naka $100 profit na ako for 1 week and $600 yung puhunan. Sa mga comment na to, napag-isip-isip ko na, oo nga no, bakit hindi ko i-try, subukan, mag-Guardian. O, diba? Like, is this walang kadala-dala? And sa video na ito, I will cover everything that I will do, like yung mga moving on stage ko. Pero guys, linawin ko that this video is only for educational and entertainment purposes only. Ayan, nilagyan ko na ng entertainment kasi baka ma-entertain kayo dito sa aking mga pinaggagawa. Always, guys, it is not a financial advice. Hindi ako financial advisor, ha? And kung nagbabalak kang subukan or interested ka man subukan yung mga ganitong klaseng bagay, ay bahala ka sa buhay mo, day. Pera mo is responsibilidad mo yan. Okay, so, right now, ang gagawin ko is pupunta ako ngayon dito sa aking RoboForex account. Ayan. So, punta tayo dito sa dashboard. At pag nakikita ko tong dashboard ko ng RoboForex, para ba naaalala ko ang masakit na nakaraan? Charing. Ang masakit na nakaraan na ginawa sa akin ni Titan ba? Ayan. So, may kita nyo dito na naka-move on na yung aking portfolio. So, yung laman ng portfolio ko right here is winidraw ko na. Ayan. So, kumbaga, tingnan natin dito sa aking withdrawal history. So, dito sa una kong account is 417.41 USD yung winidraw ko. Actually, hindi talaga siya affected sa ginawang kalokohan ni Titan strategy before. Sa pangalawa kong account, which is ito yung apektuhan sa nangyari last week. Ayan, scrolling here. Ayan, pending pa rin siya. 127.3. Pero for sure naman, mawi-withdraw ko rin yan. Ang ginamit ko palang dito, withdrawal is Finex. So, sa Finex kasi is makakapag-withdraw ako using USDT. Like, iba-ibang networks, USDT, ERC, BEP, Tron, so yon. Actually, mas okay siya dahil hindi kailangan ng dumaan sa mga AML Chuvanes dahil nga, hindi naman hinihingi yung account name, ba diba? Walang ganon. So, mas okay si Finex if nagbabalak din kayong i-pull out na lahat ng mga funds nyo rito sa RoboForex, no? So, yung USDT wallet ko na pinag-withdrawhan ng aking $417 is sa Binance. So, nasa Binance na right now yung aking fund na 417. Pero, yung guys, yung 127 is still pending pa lang siya. Like, yung pinakita ko sa inyo a while ago. Pero, siguro, gawin ko na rin tong video na to agad-agad.
Kasi nga, magba-brown out mamaya. Ay, nako, ang init-init na nga, mag-brown out pa. As much as possible, hanggat fresh pa ang aking mood na gumawa ng content is gagawin ko na before na mag-brown out. Ayan, so RoboForex, it's time for me to say goodbye. Pag na-receive ko yung $127 ko is magko-closure na talaga tayo. Like, okay naman si RoboForex eh. Mataas ang review niya sa Trader Knows. Yun nga lang is bibitawan na siya ng AI trader. So, well, anyway, moving on is nakagawa na ako dito ng account sa Xnest. Well, actually, no, sa post ni AI Finex sa kanilang channel, may kita natin dito sa kanilang mga recommendations. EU Prime is their first choice of broker na gamitin for Guardian strategy. So, yun nga lang, nag-try ako mag-sign up sa PU Prime. Walang Philippines sa option nila para makakreate ng account. Kaya dito ako sa Xnest gumawa ng account. So, going here sa aking AI Finex account, isa rin pala na nag-push sa akin, no? I forgot to tell you a while ago. Isa rin pala na nag-push sa akin na bigyan ng second chance si AI Finex using Guardian strategy is itong next points. So, nangihinayang ako sa next points. Like, I need to take advantage of this. Yung kanilang parang pinaka-token sa mga nangyari last week. Etong mga strategies na nasa harapan ko is i-delete ko na sila. Ayan. Confirm. Delete ko na. And this one, confirm ko na din. Kasi wala na eh. Naka-move on na tayo eh. Ang gagawin ko is pupunta ako dito sa manual, user guide. Ayan o, wala na si RoboForex. Goodbye na siya. Pupunta ako dito sa manual ni Xnest. So dito kasi guys is sinundan ko lang yung instructions nila dito on how to sign up for an account. Hindi ko na record a while ago yung paggawa ko ng account. So, yun lang. Mag-register, madali lang eh. And then, fill out the details, the partner code, and then, ito yung mga available na strategies na meron sila. And later on, is magde-decide ako kung alin dito yung pipiliin ko. Samahan niyo ako mag-research. Pero, syempre, do your own research. Yung research ko yun. By the way, nung nag-sign up ako for an account dito sa Xnest, right after that, is kailangan pa rin dumaan sa full KYC and identity verification. So, yung nagustuhan ko naman sa Xnest is mabilis yung kanilang identity verification, like instant. Pagka-submit ko ng aking document, agad naman approve. And, ang maganda pa dyan kay Xnest is hindi sila nag-require ng ng address verification. So, kay RoboForex kasi talagang naghanap pa ako ng ng bill sa internet para lang ba makapag-KYC ng buong buo. Pero dito kay Xnest hindi na kailangan. So, nung nag-sign up ako for an account, makita natin dito na meron na akong automatic na may nakakreate na agad dito na real MT5 standard account. Pero hindi ito yung gagamitin Kasi going here sa manual ni Xnest, may instruction sila dito kung paano i-connect or kung paano mag-create ng account. Ayan. So, bago ako mag-create ng MT5 account na aakma sa mga strategy is, syempre, titingin muna ako ng suitable for me na strategy. Like, kasi tatlo to, diba? May Guardian Plus, may Guardian lang, may Guardian Angel. Charit. So, may Guardian Plus, and may Guardian Pro. So, yung nag-comment sa akin a while ago, ito, Guardian Plus result ito Guardian lang, and this one naman is Guardian Pro. So, okay to, no? Kasi yung mga nag-comment sa akin, kumpletong strategy yung meron sila. Ang galing. Natulungan tuloy ako sa aking pagre-research. So, syempre, bukod sa pagre-research, babasahin ko rin yung mismong manual. And samahan nyo ako aralin natin. Ayan. So, dito muna ako sa Guardian strategy. Grabe yung haba. Ayoko talaga nagbabasa ng mga ganito kahaba Pero sige, basahin na rin natin. Okay, Guardian strategy, stability and precision with advanced AI. Wow, advanced! Guardian strategy is entirely different from other trading strategies offered by AI Finex. So it was designed for users who prioritize capital safety, stable results, and responsible capital management, operating with the support of advanced artificial intelligence. Unlike strategies that execute high number of trades throughout the day, parang may kamuka, parang familiar. Is this Titan strategy? High number of trades, pero hindi naman talaga profitable lahat, diba? So, Guardian performs very few daily trades, and in most cases, only one order opening per day. So, it means mas conservative nga siya, but with a high degree of precision, strict risk control, and reduced market exposure. Okay.
So, very opposite ni Titan, no? The operation of 100% automated trading exclusively on gold pair, yan, gold versus USD, one of the most liquid and relevant assets in the global financial market. The AI continuously monitors the macroeconomic and technical behavior of gold in real time, identifying strategic entry and exit points with efficiency and discipline. Ayan, meron siya talagang discipline and efficiency when it comes to Guardian strategy. So its trading logic is based on an intelligent model whose main objective is to minimize risk and preserve capital even during periods of high volatility. Yun yung nangyari nung last week, di ba? Guardian operates patiently, waiting for clear and favorable market conditions before executing trades. Yun, importante talaga. Kahit sa manual trading, guys, it's really important na maganda dapat ang entry point bago ka pumasok. Si Titan kasi basta na lang mag-place ba? Avoiding unnecessary exposure and prioritizing long-term consistency. So, integrated risk management, yan ang meron sila. Ito, hindi ko na siguro babasahin, pero ito yung nakikita kong pinaka-highlight dyan. Approximately 15% stop loss per trade. Ito kay Guardian Strategy, kiniklaim nila na 15% stop loss per trade lang is, actually 15% is really small, which is good, di ba? And important result expectation, meron sila dito na Guardian is a gradual accumulation and consistency building strategy and not a strategy for immediate gains. Ayan. So actually, hindi naman ako talaga aiming no sa mabilisang profit. Ayoko ng ganon. Ako kasi personally is more on slowly but surely, 'di ba? Slowly but surely. Therefore, the user should not evaluate strategy based on results from 1 day, 1 week, or 1 month. Huwag magbabase sa mga ganong kaliliit na time frame lang. Should consider a minimum period of 3 months of continuous operation to have a realistic reference of consistency and performance. So this time frame allows the user to observe the strategy behavior across different market conditions, validating its stability over time. So additional recommendation, perform monthly earning withdrawals, preserving gains while maintaining a healthy, stable capital margin for trading. So yan, monthly daw ang withdrawal para ma-maintain. Yun ang sabi. Okay, so meron sila ditong chart and makikita ko dito yung pinaka trading capital is 600. Siguro dito lang ako papatol. Yung kukunin ko kasing pera from my RoboForex is yun yung itatransfer ko sa aking Exness and dadagdagan ko na lang no ng another 200 or more para ma-fulfill ko yung minimum requirement ni Guardian Strategy which is $600. And ito yung estimated monthly earning which is 46. Okay? 46 USD. Alright, we're done with Guardian Strategy and let's proceed dito sa isa pang strategy nila which is Guardian Plus. Ang sabi dito is Guardian Plus is an evolution of the Guardian Strategy developed for users seeking high-risk control, capital preservation, and operational discipline while expanding the potential to capitalize on the market opportunity. So actually, it's the same and meron lang mga pagkakaiba. Okay? Like 1 to 4 trades per day siya. And always in a selective and criteria-based manner. And ganun din, very particular when it comes to entry. At ang nakikita kong difference here is, ang stop loss naman dito is mas malaki, like 30%. Okay? 30% per trade. Ganun din siya, should not evaluate strategy based on day, 1 week, and 1 month result. So dito naman guys, is mas malaki yung estimated monthly earnings. So ito guys, yung estimated monthly earnings, this is not fixed ha. Kasi nga estimated siya. Yun yung Guardian Plus. Mas mataas actually no sa observation ko ang risk ni Guardian Plus compared with Guardian. And then next is I'm going to read na si Guardian Pro. Okay, so for Guardian Pro strategy, it is high performance with dynamic risk management. So, Guardian Pro was developed as high structural evolution within the Guardian line, focused on users seeking greater performance potential combined with dynamic risk control while maintaining a disciplined and consistent approach over time. So, actually, it's the same then, the same asset, gold versus USD. Tapos, hindi ko na rin talaga i-evaluate itong part na to or babasahin pa. Kasi ganun din naman siya. It's the same. Yun nga lang, ito is 2 to 5 trades per day naman.
Okay? Tapos meron siyang additional points here, oh. Ayan, basahin natin to. So, operational logic, Guardian Pro follows a logic based on real-time market analysis, advanced technical filters, context validation before execution, operational discipline without emotional interference. Trades are executed only when AI's internal criteria are met, ensuring consistency and reducing operational risk. And integrated risk management, meron din sila niyan. Hindi ko nakikita kung ilang percent ang stop loss. Pero based dito sa kanilang channel, may nabasa ako dito eh. Sige nga, hanapin ko. Ayan, ito nakatagpuan ko na. Guardian Pro, ayun yung stop loss. Hindi nila nilagay sa manual, pero dito sa channel is kita 30 to 60%. Mas mataas, no? Mas risky si Pro compared with the other Guardian strategies. Yun nga lang, mas ano to, guys, mas maraming operational logic integration. And same lang din siya, hindi siya for short term, long term din ang kanyang consistency building results. Ang pagkakaiba lang din talaga nila is pataas ng pataas yung risk, okay? Actually, mas madali nga siyang i-evaluate, no, dito sa kanilang post sa Telegram. Dito kasi sa channel pala, pinag-uusapan lang is yung kanilang mga stop loss. Ang sinabi rin dito kay Guardian Pro is dynamic daw yung stop loss nila. So, which means, siya na mismo ang nag-a-adjust kung ilang percent yung stop loss doon sa order execution na ginawa. So, dito naman guys, $600 capital, mas mataas yung estimated monthly earning, like 225. So, parang itong si Guardian Pro, more on ano siya, no? For me ha, para siyang high risk, high reward. Yun yung kanyang condition. Dahil nga umaabot ng 60% yung stop loss. So, ang tanong, anong pipiliin kong strategy? Si Guardian ba? Si Guardian Plus? Or si Guardian Pro? Sa susunod magkakaroon na yan, Guardian Pro Max. O, diba? So, to summarize everything ng binasa ko a while ago, Guardian, low operational frequency, 1 trade per day with high precision and integrated protection via internal stop loss. Si Guardian Plus is low operational frequency, 1 to 4 trades per day with high precision and integrated protection via internal stop loss. And for Guardian Pro, low operational frequency, 2 to 5 trades per day with high precision and integrated protection via internal stop loss. So, parang dun lang sila nagkakaiba-iba. I-evaluate ko rin sila based sa mga naranasan ng mga viewers natin. So, sa Guardian muna. Ito si Guardian, konti lang yung operation niya, like once a day. Nung May 6, hindi pa nga siya nag-trade, oh. Ayan. So, may kita natin dito na very conservative si Guardian. So, ito naman si Guardian Plus is mas frequent siyang nagte-trade. Mataas yung kanyang profit nung mga ilang araw na yon. Ito talaga naka-Guardian Pro, guys, si Jay Marahas. $100, ang laki ng naging income niya dito sa Guardian Pro. So, kung ako ang tatanungin, based on my observation, I think I will go with Guardian lang muna. Kasi ano siya kumbaga, mas may pag-iingat, mas iingatan ka, and at the same time, kaya kanyang ipaglaban. Wow! Yun, oo. Parang dito muna ako kay Guardian. Yun, ganun na lang gagawin ko. Kay Guardian na lang ako. Susundan ko na lamang itong manual ni AI, Finex, for Guardian strategy. And gagawin ko na siya here sa video na to. Ayan, sabi dito is dapat naka-real and then open account. Sige, punta tayo ngayon dyan. Real. And then, open account. So, meron sila dito mga iba't ibang choices. And sa susunod na page, select ko daw itong si Zero. So, punta ako ngayon dito. Zero. Real dapat siya. And then, I have to evaluate everything. Sabi dito is dapat naka-USD, naka-0, naka-1:2,000 leverage, MT5, and then the trading password. Okay, so parang all set na pala to. Ang ilalagay ko lang is yung aking trading password. Ayan, so nakalagay na ako ng aking trading password and this time I'm going to create an account. Ang bilis lang ano. Ayan, so nandito na yung aking MT50. Ayan, ito yung ipang-login ko sa aking MT5 mamaya sa application and then yung aking password. So, ang next step is for me to deposit na 600 USD dito sa aking MT50. And I'm going to use USDT.
Ayan, meron ako dito, iba-ibang klaseng USDT pala, no? And meron din pala sila ditong GCash. Ay, marami palang payment option, no, si Xness. Ayan, pero ako kasi nasa nasa USDT wallet yung aking yung aking funds. So, dito na lang ako kay USDT BEP20. Ayan, instant to 15 minutes naman siya. Oh, face scan required. Okay, I have to verify. Verify now. Siguro mag-continue on mobile na lang ako. Ayan, okay. So, sabi dito is, thanks for performing scan. The usually review takes 3 to 7 minutes, but may last up to 24 hours. Ayan, okay, successful na raw. Ang bilis. You can now proceed with your transaction. So, dito uli ako, USDT BEP20. Ang dami namang hinihingi. Ay, hindi pa survey pa nga. Ano ba yan? Ayan. So, here na account. Yan. 411-947-8586. Okay, continue. Stand. Alright. USDT BEP20. So, ayan guys. Magde-deposit na lamang muna ako dito sa aking MT50 account ng 600 USDT. Ayan, via USDT BEP20, no? And, so ayan guys, no? Based on my experience, ang bilis lang nung nag-deposit ako using USDT BEP20, agad nandito na siya. Ayan. So, 600 USD. Ayun. Babay na talaga kay RoboForex. Dito na ako kay Xness. Okay, so, right now is, gagawa na ako sa aking simulator. Okay, so ngayon is I'm going to set na the simulator para ma-evaluate. So here sa aking dashboard ng AI Finex simulator tayo. Going here, Xness, Guardian. Ayan, Guardian lang. Walang plus, walang pro. Only Guardian. MT50, leverage is 1:2,000. Trading capital is 600. Ayan, so very low ang aking risk. So maganda palang nag-create ng account sa simulator kasi dito pa lang makikita na yung risk thermometer based sa balance. So, okay siya. Very low naman yung 600 kahit minimum, 'di ba? Okay, so apply simulation na ako. Dito sa Connect AI Trader, it's time for me to choose. Ganun din. MT50, 1:2,000. Nickname. Giselle. So, ito guys is, i-connect ko na lamang yung aking trading account and trading account password. And once everything's okay, I'm going to connect the AI trader na. Okay, I have read, accept and continue. Ayan. Okay, so here we go. I have my very first Guardian strategy AI trader right here. So, account is Xness here. Very low risk thermometer. Ayan, operating na siya. Good. So, right now, ang gagawin ko is bubuksan ko yung MT5 app ko at ilo-login ko itong aking MT50 account. Ayan. So, ito yung dati, Ito yung nakaraan. So, babay na dito sa account na to. Goodbye. Plus na lamang ako dito and I'm going to search for Xness. Ay, ang dami. Xness Ang dami. Ito lang siguro yung wala. Yung plain lang. Xness Technologies. Ay, ang dami. Ano ba yun? Ang dami. Ay, ito. Nandito naman pala lahat, guys. Ang OA ko. Ayan, server, and then, yung login details. Dito makikita, guys, yung drop-down box. Xness MT5 Real 8, yung server ko. Hanapin ko lang dito. Real, ito. Ay, 18 to. Sorry. Yun. Xness MT5 Real 8, login, and then password. Alright, so nandito na siya guys. Ayan, wala pang open positions as of right now guys. Dahil nga, based doon sa manual is kumukuha ito ng magandang entry point at doon siya magpe-place ng trade. Unlike with Titan na basta na lang mag-place ng trade dahil nga hedging strategy yung ginagawa. Ito naman is Guardian. Ayan, so ang gagawin ko na lamang is mag-update uli ako weekly. Just like what I'm doing before, mag-update ako weekly dito sa aking AI trading journey with Guardian strategy na this time. Ano naman ang magiging honest take ko right now? So, based sa tatlong strategy na meron dito, kaya ako pinili si Guardian kasi hindi ako gaanong nagbabantay sa MT5. So, okay siguro itong si Guardian Pro if yung talagang tutok sa pagbabantay sa MT5 account. Pero at the same time kasi, si Guardian Pro kasi parang medyo mas taas yung risk appetite niya. High risk, high reward siya 'di ba? Dito sa base sa mga
trading results kasi dito. Ayan, no. Hindi ko compare. Ayan, Guardian is $5, Guardian Plus 5.24. May mga minus din si Guardian Plus. Yun nga yung masasabi ko. Though, meron din namang mga matataas na results si Guardian Plus eh. Ayan, no, gaya nito. $6, $25 si Plus, and $26 din dito si Pro. So, kumbaga parang mas conservative and merong behavior din talaga, no? Itong mga Guardian strategies na to. Pero, hindi pa rin ako ganun ka-confident dahil nga sa mga previous experiences. So, dito sa Telegram channel, magandang pagbasihan ng mga daily results, no? Ng bawat strategy. May kita dito kung ano yung naging result. Ayan, so, okay naman yung ibang mga resulta dito. And I'm hoping for a slowly but surely. So, comment down below on what you think with AI Finex. Ako kasi ang tingin ko is, maganda rin talaga na mayat maya binabantayan yung, yung mga trading histories. Like itong MT5. Makita yung mga open trades para mas ma-monitor natin if may malaki na ba na floating. You have the option to manually stop, 'di ba? Sana nga, ganun na lang yung ginawa ko with Titan. Di sana mas malaki pa yung nakuha kong funds from my previous trading strategies. Pero given na yun kumbaga I learned my lesson already. And here is a sequel of my AI trading journey, hoping na mas maging okay ito. Mas magkaroon ako ng magandang experience. So going here sa aking dashboard, ayan, medyo okay yung aking next point balance, magagamit ko na siya. And I'm really happy na magkakaroon uli ako ng bagong susubaybayan dito sa aking dashboard, no, dito sa aking AI trader. So abang-abang kayo guys, no, for another update, no, dito sa aking AI trading journey. And again guys this video is only for educational and entertainment purposes only and not a financial advice. Alright? So ito is just a documentation of my whole experience, like 100% transparent. Kitang-kita nyo naman na very transparent ako, like may wins and losses are all documented, all recorded. So, yun lang guys. And thank you so much for watching this video. And kung na-enjoy nyo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. So, have a nice day. God bless and goodbye!